Ma! Mahinang tinig mula sa likod ni Lorna. Wala pa po ba tayong ulam? Gutom na po ako. Napatingin si Lorna sa kanyang bunsong anak. Naawa siya kay Jonah na 5 taon na habang hawak ang tiyan nito. Hindi nga naman pwedeng sabihin na wala dahil bata pa ito. Sa magkakapatid, ito rin ang hindi nakakatiis ng gutom. Pilit siyang umiti para ipakita sa mga anak niya na okay pa rin ang lahat. Sandali lang anak, magprito lang si mama ng itlog. Parang nakita ko may natira pa tayong itlog kanina. Binanlawan ni Lorna ang mga kamay at mabilis na binuksan ang refrigerator. Isang itlog na lang. Isa na lang, pero 4 ang anak niya. Wala nang kalaman-laman ang kanilang refrigerator. Bumutong hininga siya at binunot na lang ang saksak. Baka ibenta niya na lang iyon para may pang-budget sila. Aanhin naman kasi nilang refrigerator kung wala naman silang mailalaman. Si kuya po gutom din. Bulong ni Jonah habang hinahatak ang duster ni Lorna. Alam ko anak, mahinang sagot ni Lorna. Magluluto ako kahit konti lang. May ibahaw pa naman dito. Ihahalo ko na lang sa kanin tapos isasangag ko. Hati-hati na lang kayo. Habang hinahalo niya ang niluluto, pumasok si Marvin, ang panganay niya na 12 taon. Hawak ang lumang cellphone ni Lorna. Ma, malumanay nitong sinabi. Tumawag po si Tita Cecil. Galing daw po siya sa agency sa Maynila. Tumigil si Lorna, bahagyang umahon ng pag-asa sa kanyang puso. Ano raw ang sabi? Wala na raw po si Papa sa Saudi. Hindi na po siya nagtatrabaho doon. Tapos na raw po ang kontrata. Hindi rin naman daw po nag-renew. Saan ng kanyang anak? Nalaglag ang sandok mula sa kamay ni Lorna at tumama yun sa kawali. Anong ibig sabihin nun? Umuwi na si Erwin? Nagkibit balikat naman ang pangalan niyang si Marvin. Hindi raw po nila alam. Baka raw po kasi wala naman daw pong ibang pupuntahan si Papa pagkatapos ng kontrata. Hindi lang po nila alam kung nasaan siya. Matagal na raw po siyang wala ron sa site sa Saudi. Hindi. Tugon ni Lorna, kumapit sa gilid ng counter. Hindi pwede. Baka lumipat lang siya ng trabaho. Baka... Ma, dugtong ni Marvin sa kanya. 3 buwan na pong walang padala. Walang tawag at walang message si Papa. Kung lumipat po siya ng trabaho, sana sinabi niya po sa atin. Nangingislap ang mga mata na umupo si Lorna sa pinakamalapit na upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniisip kung saang lupalop na naroon ang asawa niya. Bigla na lang naglaho na parang bula si Erwin. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman, kung ano ang dapat na isipin. Akala ko busy lang siya. Mahina niyang bulong. Akala ko baka may problema sa signal o baka... Ma, galit ka po ba kay Papa dahil hindi po siya nagpaparamdam? Tanong ni Marvin. Kasi po, ako po Mama, oo, nagugutom na po tayo. Palagi rin po kaming absent sa school na magkakapatid. Hindi agad sumagot si Lorna. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Marvin. Idagdag pang ilang taon na rin namang nagtatrabaho si Erwin sa abroad, kaya hindi talaga close ang mga anak nila. Okay na magtampo sa papa mo, pero mabigat ang galit anak. Lalo na sa batang katulad mo, Marvin. Hindi ako galit. Mahinang sagot ni Lorna. Pero hindi ko na alam kung anong iisipin. Ngayong wala na pala sa Saudi ang papa mo at hindi natin alam kung nasaan siya. Anong nangyari sa kanya at kung kailan niya ulit tayo susuportahan. Pagkatapos pakainin ang mga bata at patulugin, lumabas si Lorna at napaupo sa bangko sa harap ng kanilang bahay. Hawak niya ang cellphone habang tinitingnan ang huling mensahe ni Erwin. Sinabi nito na aayusin muna ang trabaho roon, na malapit na itong magpadala at mahal na mahal silang mag-iina. Pero ang mensaheng yon, ilang buwan na ang nakakalipas simula nang matanggap ni Lorna. Nasaan ka na ba, Erwin? Mahina niyang bulong sa gabi. Bakit mo kami iniwan? Naghihirap na kami dito ng mga anak mo. Tahimik na dumaloy ang mga luha mula kay Lorna. Walang hikbi, walang ingay. Marahan niya lang dinadama ang sakit at hirap ng buhay nila.
ngayong walang suporta mula kay Erwin. Nagbukas ang pinto mula sa likuran. Lumabas si Marvin at may hawak na baso ng tubig. "Ma," sabi nito at inilagay ang baso sa tabi niya. "Napapunta po ako rito. Nakita po kitang umiiyak. Kahit anong mangyari, kaya po natin to. Tutulong po ako. Ako po ang bahala sa mga kapatid ko. Hindi po namin pasasakitin ang ulo mo. Hindi na po kami magiging pasaway." Mas lalong naluha si Lorna. Alam niyang mature mag-isip ang kanyang panganay na anak. Kahit bata pa, parang matanda nang mag-isip. Siguro dahil ito lang ang lalaki sa pamilya at panganay pa. Namulat din na wala sa tabi si Erwin kaya tumitindig para sa mga kapatid. Hindi na kailangang sabihan dahil talagang nagkukusa na si Marvin. Hinaplos ni Lorna ang mukha nito. "Anak, hindi mo na dapat iniisip yan. Bata ka pa." "Pero ako pong pinakamatanda sa mga kapatid ko," sagot ni Marvin na parang sapat na dahilan na yon para maintindihan ang sitwasyon ng kanilang pamilya. "Kailangan kitang tulungan." Tumingin si Lorna sa kanyang anak. Iniisip niya kung gaano na ba ang naiintindihan nito sa murang edad pa lang. Hindi niya sigurado kung katulad niya, nararamdaman na rin ba ni Marvin ang bigat ng lahat. "Pasensya ka na, Marvin," malumanay na sinabi ni Lorna. "Pasensya na rin sa mga kapatid mo. Sobrang bata pa nila kaya mahirap ipaliwanag na wala tayong makain. Lalo na't nasanay naman tayo na mayroon palagi. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang tumigil ang papa niyo sa pagsuporta. Sorry talaga." "Hindi mo naman po kasalanan, ma," sabi ni Marvin sa kanya. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Lorna at inilapat ang ulo sa braso ni Marvin. Mabigat ang pag-aalala na bumalot sa kanya. Mabuti na lang kahit papaano ay dinadamayan siya ng kanyang panganay na anak. Sa loob ng bahay, natutulog ang mga bata nang hindi alam ang bigat ng kanyang dinadala. Ngunit bukas, gigising si Lorna at magpapatuloy muli dahil yun naman dapat ang gawin niya bilang isang ina. Ano man ang nangyari kay Erwin, may 4 na dahilan si Lorna para magpatuloy. "Nay, bakit po inaalis ang ref natin?" tanong ng kanyang anak na si Jonah. Napabuntong hininga si Lorna. "Ibinenta ko na, anak, para magkaroon tayo ng pera, makakain kayo at makapasok sa school ng ilang araw." Gayunpaman, kahit binenta ni Lorna ay alam niyang kulang pa rin iyon. Kailangan niya pang humanap ng paraan. Hindi niya naman kasi alam kung may aasahan pa mula kay Erwin. "Mare, baka naman may maiipautang ka sa akin kahit magkano?" Pagsusumamo ni Lorna sa kanyang kumare. Napailing naman ang kumare niya. "Pasensya na, Lorna. Wala talaga. Gipit din kami ngayon." Wala siyang mahiraman ng pera. Gusto niyang lumapit sa kanyang mga magulang at mga kapatid, pero nahihiya naman siya. Siguradong sisisihin lang siya dahil nga ayaw naman ng mga ito kay Erwin una pa lamang. Siguradong siya rin ang sisisihin sa buhay ng mayroon sila ng mga anak niya ngayon. Sandamakmak na ang bayarin ni Lorna. May notice na rin siyang natanggap. 2 araw na lang at puputulan na sila ng kuryente kung hindi siya makakapagbayad. Ang bayad sa tubig, lampas na rin sa takdang araw. "Ma, wala na po tayong bigas," sabi ni Marvin sa kanya na siyang pumukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Mabilis niyang pinunasan ang mga mata at pilit na kinakalma ang sarili. "Wala na, anak. Pasensya na. Sige, ito, may pera ako rito. Bumili ka na lang tapos magsaing. Hindi na ako nakapagluto. Marami lang iniisip. Bumili na rin kayo ng hotdog. Tig-iisa kayo kasi mura dyan. Mamaya na lang ako magluluto, ha?" Ayaw niyang bitiwan ang pinagbentahan ng refrigerator nila. Baka kasi may ibang bayarin pa silang dapat unahin. Wala na siyang ibang ibebenta. Ang ibang appliances na ibenta niya na noong mga panahong hindi nagpaparamdam at nagpapadala si Erwin. Sa pagbebenta ng mga gamit sila nakaraos sa mga nakalipas na buwan. Tumayo siya, itinupi ang mga bayarin at itinago ang mga yun sa drawer. Hindi niya dapat ipakita sa mga anak kung gaano kahirap ang sitwasyon nila. Habang papalapit siya sa maliit na kalan, narinig niyang iyak ng bunsong si Jonah mula sa kabilang kwarto. Dali-dali siyang pumasok at nadatnan ang anak na nakaupo sa sahig. "Anak, bakit?"
Tanong niya habang lumuluhod sa tabi nito. Gutom na po ako, Ma. Ayaw ako bigyan ni Ate Grace. Umiiyak na sagot ni Jonah habang hawak ang tiyan. Binulyawan naman ni Grace si Jonah. Akin naman tong pagkain na to. Binigay ng classmate ko sa school tapos aagawin mo? Napabuntong hininga si Lorna at kinausap ng mahinahon si Grace. Anak, hindi dapat kayo nag-aaway sa pagkain. Magbigayan kayo. Hindi dapat kayo madamot sa isa't isa. Grace, hindi naman kukunin lahat ni Jonah. Hihingi lang siya ng kaunti. Please? Nakangusong nag-abot naman si Grace sa kapatid nito. Hinaplos niya mga buhok ng mga bata. Mahirap ng buhay nila at ayaw niya naman na mag-away ang mga ito dahil lang sa pagkain. Sorry mga anak. Sorry talaga. Dapat hindi kayo nagugutom ng ganito. Malumanay na sabi ni Lorna sa mga anak. Maya-maya dumating na rin naman si Marvin. Siya na ang nagluto dahil nagkakagulo na ang kanyang mga anak dahil sa gutom. Nay, wag na lang po kaya akong pumasok sa school, sabi sa kanya ni Marvin. Ang dami mo pong bayarin, Ma. Hindi na po ako papasok para hindi mo na po ako bigyan ng baon at pamasahe. Kumunot naman ang noo ni Lorna. Ano ka ba? Papasok ka. Papasok kayong magkakapatid. Ako ang bahala. Ang bata-bata mo pa, Marvin. Hayaan mong ako lang ang mamroblema rito. Hindi mo kailangang alalahanin yan ngayon. Mag-aral ka na lang ng mabuti, anak. Napanguso naman si Marvin. Oo nga po pala, Nay. Nakita ko po si Aling Mila kanina. Sabi niya po may labada raw po sa kanila. Nabalitaan niya raw po ang kay tatay. Kung gusto mo raw po maglabada sa kanila, saka mag-alaga po ng bata maghapon. Napakagatlabi si Lorna. Bahagyang nagkaroon ng pag-asa ang kanyang dibdib. Sige, pupunta ako sa kanila. Napangiti naman si Marvin. Sama po ako, Mama. Pero, wag na po pala. Dito na lang po ako. Babantuyan ko na lang po ang mga kapatid ko. Napangiti si Lorna. May kusa talaga ang anak niya sa lahat ng bagay. Hindi na ito kailangang pakiusapan o utusan pa. Habang nagluluto, biglang tumunog ang cellphone. Mabilis siyang lumapit at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Bea yon na miyembro ng simbahan sa kanila. Lorna, sabi ng kapitbahay mo may pinagdadaanan kayo. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, baka makatulong ako. Saad naman ni Aling Bea. Medyo naluha si Lorna. May paraan pa rin talaga ang Diyos para damayan sila. Tulong mismo ang lumalapit sa kanila. Huminga ng malalim si Lorna. Salamat po, Aling Bea. Kailangan lang po sana ng kaunting tulong sa pagkain. Naghahanap na rin po ako ng mapagkakakitaan ko. Bayaran ko na lang po kapag nakapag-adjust na po kami. Umusal si Lorna ng panalangin. Kahit paano, nagpapasalamat siya na nagkakaroon pa rin ng pag-asa sa bawat araw. May mga tao pa rin na handang tumulong sa kanya para makaahon sa hirap na iniwan ni Erwin sa kanilang mag-iina. Sa mga sumunod na araw, nakahanap na naman siya ng trabaho kay Aling Mila. Maganda dahil malapit lang sa kanila. Pwede siyang umuwi ng tanghali para tingnan ng mga anak at umuwi ng gabi. Ma! Hingal na sabi ni Marvin sa kanya habang hawak ang kanyang cellphone. May ipapakita po ako sa'yo. Napatingin si Lorna. Ano ba yon? Bakit nagmamadali ka, anak? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi agad sumagot si Marvin. Mahigpit nitong hawak ang cellphone habang nanlalaki ang mga mata. Kinuha niyang cellphone at nakapost ang screen sa isang video. Ma, tingnan niyo muna. Si Papa yan, sabi ni Marvin sa kanya. Pinunasan ni Lorna ang kanyang mga kamay sa duster at pinakatitigan ng cellphone. Sa screen, isang grupo ng mga lalaking nagtatawanan at nagsasayawan sa tabing dagat ang makikita. Malinaw na nasa isa yung resort. Umiikot ang kamera at doon niya nakita si Erwin. Sino tong mga kasama ng papa mo? Sa Pilipinas to ah. Tanong ni Lorna. Nakahubad, naka-shorts at nakangiti habang may kaakbay na babaeng nakasuot ng bikini. Mukhang nagkakatuwaan at mga kamag-anak ng babae ang kasama. Namumukhaan niyang babae. Si Erica yon na agent ng bahay na gusto sana nilang hulugan ni Erwin. Nasimulan na nila pero hindi naman tinuloy ni Erwin dahil sabi ng asawa niya, dagdag gastusin lamang. Tumatawa ang mga kasama ng mga ito.
Itong si Erica, ang swerte sa bagong boyfriend. Natawa naman ang babaeng kalampungan ng kanyang asawa. Galing Saudi to, daming pera. Sige lang, kain lang kayo. Libre niya raw lahat saka extend na rin daw ang staycation niyo dito. Sagot na ni Erwin. Hoy, Kalo, wag mong i-upload ang video na yan Wag mo nga kaming kunan. Oo, hindi ko i-upload. Sabi niyang nasa likod ng kamera. Naghiyawan naman ang mga ito. Tumatawa, kampante, at parang walang iniintinding problema ang nakita niyang Erwin doon. Hinila pa nito ang babae papasok sa isang pinto habang nagtatawanan. Hinalikan pa ni Erwin si Erica sa pisngi. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna. Nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi. Mahina niyang sambit. Hindi to totoo. Marahang sabi ni Marvin. Nakita ko po sa post ng kaibigan ko. Kaibigan po yata niyang kaibigan ng kabit ni Papa, Mama. Akala ko nga po nung una kamukha lang pero si Papa po talaga yan, Ma. Tinitigan muli ni Lorna ang video, ang boses, ang tawa, pati ang kilos habang nakikipagharutan. Si Erwin talaga yon. Pero akala natin nasa Saudi siya. Paano to? Bakit nandito siya? Tanong niya't naluluha na. Ano ba to? Parteng Batangas to. Mahinang sambit ni Lorna. Nasa Batangas siya, hindi abroad, hindi nagtatrabaho, nagsasaya lang. Kahit hindi niya naitanong, malakas ang hinala niya kung nasaan ang kanyang asawa. Malakas ang pakiramdam ni Lorna na tinuloy ni Erwin ang hulog sa bahay at naging bahay-bahayan ng mga ito. Naninikip ang kanyang dibdib, lahat ng buwang walang balita, walang padala. Umiiyak ang mga anak niya kapag nagugutom ni hindi man lang naisip ang kalagayan nila. Nag-alala pa si Lorna na baka may nangyaring masama kay Erwin. Yun naman pala, ng babae lang ito. Bigla siyang tumayo habang nanginginig ang mga kamay na hawak pa rin ng cellphone. Niloko niya tayo. Pinabayaan niya tayo habang naglilibang siya kasamang ibang babae. Mama, mahinang usal nang naiiyak na si Marvin. Tumulo ang mga luha pero nag-aastang matapang pa rin. Diyos ko! Bulalas ni Lorna habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Bakit niya nagawa to sa atin? Bumuhos ang mga luha niya. Nakatingin sa kanya ang 4 niyang anak na naiiyak din ng tahimik. Hindi maintindihan ng iba ang iniiyak ni Lorna. Mabilis na pinunasan ni Lorna ang luha at pinilit ang sarili na kumalma. Pasok muna kayo mga anak. Wala to. Please, pumasok muna kayo. Hindi niyo pwedeng makita to. Kaso hindi umalis ang mga anak ni Lorna, kaya mas lalo siyang lumuha. Hindi niya na maitago ang kahinaan sa harap ng kanyang mga anak. Dahan-dahang umupo si Marvin sa kanyang tabi. Ma, tahan na po. Hindi na po namin mahal si Papa. Hindi po natin siya bate. Huminga ng malalim si Lorna, pilit pinatatatag ang nanginginig na mga kamay. Kailangan kong makitang walang hiyang tatay ninyo. Kailangan ko siyang harapin. Hindi ako papayag na ganito lang itong matatapos. Iniwan niya ang mga responsibilidad niya sa inyo. Muli niyang tiningnan ang cellphone. Paulit-ulit ang eksena. At mas lalong nag-aalab ang kanyang galit. Pinost niya ang video at tinitigan ang nakangiting mukha ni Erwin. Ayos lang sana kung ako lang ang iniwan niya. Pero kayo, ang mga anak niya, wala siyang puso. Mariing sabi ni Lorna. Niyakap ni Lorna ang kanyang mga anak. Sariwa pa ang sakit para sa kanya. Masakit pero kaya niyang tanggapin ang pagtataksil. Gayunpaman, may problema man sa kanilang mag-asawa, hindi pwedeng takasan ni Erwin ang mga responsibilidad nito. So, totoo nga, nandito lang siya sa Pilipinas, habang kayo halos wala nang makain. Sabi ng kanyang ate Lucy nang malaman ng sinapit niya. Kung hindi pa ako bumisita dito sa inaanak ko, hindi ko pa malalaman ang buhay niyo rito. Ano ka ba naman, Lorna? Bakit hindi ko humingi ng tulong kay na Mama at Papa? Napayuko si Lorna. Nahihiya ako sa kanila, Ate Lucy. Alam ko naman na sisisihin lang nila ako sa naging desisyon ko. Tama sila nang sinabi nila sa akin na hindi magiging maganda ang buhay ko kay Erwin. Hindi ako nakinig sa kanila. Pinamiwangan siya ng kanyang ate.
Ano na bang balak mo ngayon? Alam mo ba kung nasa ng gunggong na yon? Tumango naman si Lorna. Oo ate, alam ko kung saan pupuntahan ng Erica na yon. Pakiramdam ko nga may hinuhulugang bahay si Erwin para sa kanya at sa kabit niya. Kailangan ko siyang harapin. Lorna, sigurado ka? Tanong ng kanyang ate. Baka lalo ka lang masaktan. Baka isang suyo sa'yo, nagkukumahog ka na namang bumalik. Kung maghahabol ka, para sa mga anak mo ha, hindi para sa'yo. 4 yan, kaya kailangan niyang panindigan. Kilala kita. Syunga ka pa naman pagdating sa pag-ibig. Sinaway mo pa nga mga magulang natin, di ba? Eto pa. Mapait na tumawa si Lorna kahit may duda rin naman siya sa kanyang sarili. Nasaktan na ako, Ate Lucy. Hindi pa ba sapat yung mga gabing umiiyak kami ng mga anak ko? Yung halos wala na kaming makain at nanginginig na kami sa gutom. Wala rin naman akong maramdaman sa kanya kundi galit. Hinawakan niya ang gilid ng mesa para kumalma. Gusto ko lang siyang harapin para malinawan at para malaman niya ang galit ko at ipamukha ang sitwasyon namin ng mga bata. Kung iniwan niya kami, gusto ko ring marinig yun mula sa kanya. Gusto ko ring makita ang pagmumukha ng Erica na yon. Hahayaan ko silang masaya habang kami ilang buwan ang pinaasa at hinayaang magutom? Sasamahan kita! Bulalas ng kanyang kapatid. Kinagabihan, umalis na rin naman si Lucy. Napag-usapan nilang sa susunod na linggo na lang puntahan si Erwin. Habang mag-isa si Lorna sa kwarto nila ng kanyang asawa, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang lumang mga voice message ni Erwin. Ingat ka palagi, mahal. Konting tiis na lang. Alam mo naman na ginagawa ko to para sa inyo. Kahit mahirap dito, iniisip ko lang kayo. Kayo ang lakas ko. Bawat salita'y parang sampal. Napasubsob si Lorna sa unan at pinipigilang marinig ng mga bata ang kanyang mga hikbi. Nadama niyang para siyang isang hangal. Hindi niya akalaing kaya siyang lokohin ng ganoon ni Erwin. Pero sa kabila ng lungkot, may nagbabago sa kanya. Nahuhubog sa galit ang kanyang lungkot. Pinunasan niyang mga luha. Hindi ako pupunta para magmakaawa. Pupunta ako para matapos na. Sa tingin mo gano'n na lang? Walang hiya ka? Hindi niya lang bibisitahin ang lalaking nagtaksil sa kanya. Pupunta siya para ilibing ang huling piraso ng pag-asa at pagmamahal niya para kay Erwin. Sa sumunod na linggo, sinamahan na nga siya ng kanyang Ate Lucy. May sasakyan ng mga ito kaya madali na lang para sa kanilang bumiyahe. Pinagmaneho siya ng kanyang bayaw at labis niyang ipinagpapasalamat iyon. Iniwan niya muna sa bahay ng mga magulang ang mga anak niya para naman may magbabantay sa mga ito. Nakaupo si Lorna sa likod ng sasakyan, mahigpit ang hawak sa kanyang bag habang nakatitig sa mga tanawing nadaraanan nila. Sa unahan, pasulyap-sulyap ang kanyang Ate Lucy. Sigurado ka pa rin, Lorna. Pwede pa naman tayong umatras. Hayaan mo na lang ang gunggong na yun at umuwi na tayo. Mas stress ka lang. Intindihin mo na lang ang mga anak mo. Tutulungan ka namin kasi syempre kapatid ka namin. Saka kahit maraming sabihin sina mama at papa sa'yo, alam mo naman na at the end of the day, sila pa rin ang malalapitan mo. Hindi ka rin naman nila matitiis. Huminga ng malalim si Lorna. Hindi na ako aatras. Papunta na tayo, Ate Lucy. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong makita ang katotohanan mismo sa mga mata ko para magising na rin ako na niloloko niya lang talaga ako at ipinagpalit. Lumiko sila mula sa highway papunta sa isang mas tahimik na lugar. Halo ng mga simpleng bahay at mga malalaking bahay. Maya-maya'y narating na nila ang subdivision kung nasaan ang agent na si Erica. Sinabi nila agad ang sadya sa gwardya kaya pinapasok na sila. Isa pa, nakapunta na rin naman si Lorna doon noon. Pagkarating sa bahay na inaalok sa kanila dati ni Erwin, mukhang buhay na buhay at may nakatira nga. Bumaba sila at lumapit sa gate. May asong tahol ng tahol at lumabas naman si Erica. Lorna? Gulat nitong sambit. Bago pa nito maisara ang gate, pumasok na siya kaagad. Nasaan ang walang hiya kong asawa? Kumunot ang noo ni Erica. Aha? Akala ko hiwalay na kayo. Malakas niya itong sinampal. Anong hiwalay? Sinong nagsabi? Si Erwin ba? Alam mong asawa ko siya at may 4 kaming anak. Tapos sasabihin mong hiwalay kami?
At bakit kayo dito nakatira? Ano? Umuwi na ba sa'yo kasi tapos ng hulog sa bahay na to? At pwede nyo nang maging bahay-bahayan? Huwag kang painosente. Gusto kong malaman ng mga tao rito na mga agaw ka. Pumapatol ka sa may asawa. Mukha kang pera at isang impakta. Nag-init ang mga pisngi ni Lorna dahil sa sobrang galit. Napatili si Erica nang hilahin niya ang buhok nito. Hinayaan lang naman siya ng kanyang ate. May mga kapitbahay na nag-video pero wala na siyang pakialam. Bago pa makasagot si Lorna, narinig niya ng boses ni Erwin mula sa loob. Love, may tao ba dyan? Walang hiya! Malakas niyang salubong dito. Wala kang kwentang asawa't ama. Lorna, mahinang sabi nito habang namumutla, sabay hila kay Erica palayo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Kinuha niyang tabo sa baldeng nakita niya at paulit-ulit na binuhos sa mga ito. Ayan! Maligo kayo! Ang dudumi niyo! Mga baboy! Nakakadiri kayo! Anong ginagawa ko rito? Yan din ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito, Erwin? Akala ko nasa Saudi ka? Walang hiya ka? Akala ko nagtatrabaho ka para sa pamilya natin. Nang hindi ka nagparamdam at naglaho na parang bula, sobrang nag-alala ako sa'yo. Yun naman pala, umuwi ka rito sa kabit mo at talagang may couple goal pa kayo? Nangungupahan kami ng mga anak mo ron. Samantalang ikaw, dito sa totoong bahay na naipundar mo, kabit mo ang tinira mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Nakuha pang mga tuwira ni Erwin. Ako naman ang nagpundar nito kaya ako magdedesisyon kung sinong patitirahin ko rito. Wala kang utak. Asawa mo ko. Kahit dugot pawis mo pa yan, conjugal property nating dalawang bahay na yan. Walang karapatan ng kabit mo na yan. Mga anak mo dapat ang tumitira dyan, ang ginagastusan mo at inaasikaso mo. Akala mo hanggang dito na lang to? Sige lang, galingan mo pang makipaglandian dyan sa kabit mo, ididimanda kita. Alam mo, palalagpasin ko ang pagtataksil mo, pero ang pabayaan ng responsibilidad mo sa mga anak natin, yun ang hindi ko matatanggap. Galit na galit niyang sigaw. Lumingon si Erica kay Erwin, gulat at takot ang makikita sa mukha nito. Erwin, sinabi mo sa akin na hiwalay na kayo, di ba? Lorna, magpapaliwanag ako. Nauutal na sabi ni Erwin at nasa kanya naman ang atensyon. Pero itinaas ni Lorna ang kamay at malakas na sinampal si Erwin. Paliwanag? Gusto mo ng paliwanag? Sige, ilang buwan mong iniwan ang pamilya mo. Walang padala, walang tawag, wala kaming alam kung buhay ka pa. Tapos heto ka lang pala, tinamaan ka ng magaling, nang bababay at binahay pa. Lumingon si Erwin sa paligid. Napansin ang mga kapitbahay na sumisilip sa mga bintana. Lorna, huwag kang sumigaw. Mahinahon nating pag-usapan. Please, huwag dito. Sa loob tayo. Hindi! Singhal ni Lorna at pinaghampas ang dibdib ng kanyang asawa. Dito! Sa harap ng lahat! Para marinig nilang ginawa mong kawalang hiyaan. Anong klase kang padre di pamilya? May 4 na tayong anak, Erwin. Ilang buwan kaming nagutom. Halos maubos ng mga gamit sa bahay kakabenta ko at para makaraos lang kami sa mga bayarin. Naging kasambahay ako, naglalabada para lang may makain kami. Habang ikaw, nagpapakasaya. Kung alam ko lang na gagawin mo sa akin to, sana nakinig ako sa mga magulang ko. Sana hindi ko pinagpalit ang pag-aaral ko para sumama sa'yo at piliin ka. Wala ka palang kwenta, Erwin. Napayuko si Erwin at hindi makatingin sa kanya. Mukhang hindi naman ito nahihiya sa ginawa nito sa kanilang mag-iina. Mukhang mas nahihiya si Erwin dahil sa sobrang dami ng nakikichismis. May kayabangang taglay ang asawa niya, kaya tingin ni Lorna ay masyado itong nagmamagaling sa mga tao roon. Lumapit si Lucy sa kanya. Halika na, Lorna. Tama na yan. Tinitigan ni Lorna si Erwin sa huling pagkakataon. Hindi ako pumunta rito para magmakaawa. Gusto ko lang makita kung sino ka na ngayon, ipamukha sa iyong alam ko na at hindi kami utu-uto. Ngayon, nakita ko ng sinasabi ng mga magulang ko noon. Bumaling siya kay Erica. Good luck sa'yo.
Sana hindi ka niyan iwan gaya ng pag-iwan niya sa amin. Anong tingin mo? Special ka? Mag-isip ka nga. Lorna, pakinggan mo muna ako. Sabi pa ni Erwin, mababa ang boses at pilit pa rin iniiwasan ang lumalaking eksena. Pakinggan ka? Sigaw ni Lorna habang tumutulo ang mga luha. Ilang buwan kitang pinakinggan sa lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, sorry, mahina lang ang signal. Mahal, next week magpapadala ako. Lahat yun, puro kasinungalingan. Hanggang sa bigla ka na lang nawala. Umatras si Erwin ng isang hakbang dahil sa lakas ng kanyang pagtulak. Hindi mo naiintindihan, Lorna. Hindi mo alam kung gaano kahirap doon, kung paano ko nalulungkot sa abroad. Tumigil ka! Sigaw ni Lorna, halos namamaos na sa kasisigaw. Nalungkot ka? At anong ginawa mo? Umuwi ka pero hindi para sa amin. Umuwi ka para sa ibang babae. Gagamitin mo pa sa akin ang mga paghihirap mo sa abroad. Anong akala mo sa akin? Hindi naghirap dito? Ha? Oo, nagpapadala ka ng pera. Pero tinatanong mo ba kung kasya sa amin ng mga anak mo? Akala mo ba sobrang daling i-budget ang pinapadala mong pera noon? Hindi. Pero narinig mo ba ako nagreklamo? Hindi, Erwin. Kasi pinapahalagahan ko ang paghihirap mo sa Saudi. Ikaw kayang magpalaki ng 4 na anak. Tapos bata pa lahat. Sa tingin mo hindi mahirap yon? Humarap siya kay Erica na aalis pa talaga sa galit niya. Oh, aalis ka? Dito ka lang na Makati ka. Bitiwan mo nga ako. Humarap ito sa asawa niya. Erwin, bakit hindi mo sinabi na may asawa ka pa? Akala ko legal na tayo. Mabilis na lumingon si Lorna dito. Legal? Akong asawa niya. Akong pinakasalan sa harap ng Diyos at sa batas. Hindi ikaw. May ilang cellphone na nakataas. Palihim na nagbe-video ang ilang kapitbahay. Humakbang si Erwin at tinangka siyang harangan. Tama na. Umalis na lang kayo. Hindi natin kailangang... Isang malakas na sampal muli ang sumalubong rito. Mas malakas kesa kanina. Napasingha pang mga tao. Napaatras si Erwin at natulala na lang. Dinuro ni Lorna ang pamumukha nito. Yan ang para sa bawat gabing umiiyak ang mga anak natin. Para sa bawat gabing walang laman ng kaldero namin, habang ikaw nagpapakasasa ka rito kasama ang kabit mo. Hindi ka na naawa sa mga anak mo. Sinuntok niya pa ito sa dibdib gamit ang kamao. Pilit siyang inawat ni Erwin pero tinulak niya lang ito. Gutom kami, Erwin. Gutom ang mga anak mo. At ikaw? Kung alam mo lang ang mga tanong sa akin ng mga bata kung may pagkain na ba, pero wala akong masagot dahil wala kaming balita sa'yo. Punong-puno ng hinanakit na sigaw ni Lorna. Napahiyaw si Erica. Erwin, ayusin mo to. Ayokong ma-involve dito. Mas malakas na ang bulungan ng mga tao. Lumingon si Erwin sa paligid, humihingal at napayuko na sa kahihiyan. Lorna, mahina nitong sambit. Sorry, nagkamali ako. Hindi ko na alam kung paano babalik. Hindi ka na babalik? Malamig na sagot ni Lorna. Wala ka nang babalikan. Sa tingin mo, ituturing ka pang ama ng mga anak mo? Alam nila tong mga ginawa mo. Humarap siya sa mga nanonood. Oo, ako yung legal na asawa. Ako yung iniwan. Nakatira sila dyan ng kabit niyang Makati. Tiningnan ni Lorna sa huling pagkakataon si Erwin. Hindi ako pumunta rito para humingi ng paliwanag. Pumunta ako dito para tapusin to. Tapos na, Erwin. Hindi mo na ako kayang saktan ulit. Itong bahay, sa'yo na tong gunggong ka. Total, ginawa mo ng impyerno kasama ang kabit mo. Ako nang bubuhay sa mga anak ko. Kakayanin ko nang wala ka, tandaan mo yan. Tumalikod siya ng taas noo. Sumunod naman sa kanya ang kanyang ate Lucy. Binuksan ng kanyang bayaw ang pinto ng sasakyan. Babalikan ba natin siya? Umiling si Lorna at pinunasan ng luha. Hindi. Wala na akong dapat balikan doon. Ang dapat kong balikan, ang mga anak ko. Hindi na ako hihingi ng suporta sa walang hiyang yon. Kakayanin ko ang mga anak ko. Mas okay na maghirap ako.
Huwag ko lang makita ulit ang pagmumukha ni Erwin. Natatakot siya nung una, pero lulunukin na lang din ni Lorna ang kanyang pride. Mas gugustuhin niya pang humingi ng tulong sa mga magulang niya kaysa kay Erwin na pinabayaan sila. Sa mga sumunod na araw, tumingin si Lorna sa kanyang cellphone habang nasa madilim na kusina. Viral na ang video niya na sumugod kina Erwin at Erica. Dagsa ang mga komento, may mga nakikiramay pero meron din namang mga mapanira. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-i-scroll. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang sa kanya may kasalanan pero nahihiya siyang pagpiestahan sa publiko. Tahimik na pumasok si Marvin at kumuha ng tubig para sa kanya. Ma, uminom po muna kayo. Gabi na po, hindi pa rin kayo natutulog. Malumanay nitong sabi. Hindi sumagot si Lorna. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong pa ng anak niya. Sa wakas, lumingon si Lorna. Hindi ko alam anak. Pakiramdam ko para akong nilamon ang mundo tapos idinura sa harap ng lahat. Kumunot ang noo ni Marvin. Hindi po kita maintindihan mama. Pero sabi po ng classmates ko, nakita raw po ng mama niya sa video. Mama, inaaway mo po si Papa saka ang babae niya. Sorry, hindi na lang talaga nakapagpigil. Nagdala pa yata ako ng iskandalo sa inyo. Naluluhang sabi ni Lorna. Parang gusto ko na lang mawala. Bata lang ang anak niya, pero hindi niya alam kung bakit sa lahat ng tao, kay Marvin siya komportable magsabi ng problema. Napaka-mature nitong mag-isip palagi. Alam niyang hindi siya nagkamali sa pagpapalaki sa kanyang panganay na anak. Ma, hinawakan siya ni Marvin sa kamay. Hindi po kayo ang kahihiyan. Si Papa naman po may kasalanan eh. Kami rin naman po mama. Galit po kami kay Papa kasi pinapaiyak ka po niya palagi. May luha na namang pumatak sa pisngi ni Lorna. Gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa inyo. Ayoko na sa tatay ninyo. Okay lang ba sa inyo kahit ako na lang sa buhay ninyo? Tumango naman agad si Marvin. Opo naman po mama. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang tawag yon mula sa hindi niya kilalang numero. Pinunasan niya ang mga luha bago sagutin iyon. Hello? Tanong ni Lorna. Sumagot naman agad ang babae sa kabilang linya. Hi, nakuha ko ang number mo sa kapatid mong si Lucy. Ako si Bernadette. Mami Lorna, napanood ko kasi ang video mo. Gusto ko lang sabihin, saludo ako sa'yo. Ako rin po, iniwan ng asawa. Kung gusto niyo po nakausap, nandito lang po ako. May group din po kami. Puro po kami mga byuda at iniwan o niloko ng mga asawa. Baka gusto niyo pong mag-join. Tulungan po kami rito. OFW Widows Group. Napakunot noo si Lorna. OFW Widows Group? Yes, Mami Lorna. Support group po ito. Tugon ni Bernadette sa kanya. Nag-aalala lang ang mga kapatid mo sa'yo, kaya hinanap nila ang grupo namin. Mas lalong naiyak si Lorna. Napagtanto niya na hindi siya nag-iisa. Handang umalalay ang kanyang pamilya at labis ang pasasalamat niya roon. Nang hapon ding iyon, dumalaw si Lucy dalang ilang grocery. May mga nagtatanong raw tungkol sa'yo, Lorna. Bungad nito. Yung isa taga-radio station, gusto kong i-interview. Napamulagat si Lorna. Interview? Sa radyo? Para saan? Para magsalita ka raw tungkol sa pinagdaanan mo. Viral ka na kasi. Natatawang sabi ng kanyang ate. Masyado kang eksenadora. Yan tuloy ang nangyari. Napabuntong hininga si Lorna. Hindi naman ako artista, Ate Lucy. Hindi ako sanay sa ganitong atensyon, lalo na sa ganitong klase ng eksena. Wait, ito para sa inyo. Ito para kina Mama at Papa. Pasensya na, medyo natagalan. Naghahanap pa kami ng asawa ko kung saan ka pwedeng i-recommenda na trabaho. Ipinatong ni Lucy ang mga pinamili sa lamesa. Pero, balik tayo. Tingnan mo ha. Oo, masakit ang nangyari. Pero ang dami mong na-inspire. Hindi lahat ng babae lumalaban. Ikaw, tumayo ka. Umiling si Lorna. Hindi ko alam kung tumayo ako, napahiya lang ako. Kahit mga nanay ng mga kaklase ng mga anak ko, pinag-uusapan ako. Ayoko namang maapektuhan sila ng dahil doon. Ngumiti naman si Lucy. Alam mo, hindi mo dapat maramdaman yan.
Sila naman ang may kasalanan, hindi naman ikaw. Sila dapat ang mas mahiya. Ayokong maranasan mo to, pero kailangan mo munang masaktan bago ka tumapang. Bago ka magising sa mga maling desisyon mo. Napabuntong hininga si Lorna. Ewan, basta ang alam ko lang, pagod na ako. Pagod magpaliwanag, pagod umasa. Ang gusto ko na lang magsimula ulit. Tahimik lang na buhay kasama ang mga anak ko. Yun lang, Ate Lucy. Pero habang nakaupo sa tabi ng bintana, pinapanood ang pag-ilaw ng mga poste sa labas, napagtanto ni Lorna ng isang bagay. Maaring napanood ng mga tao ang pinakamababang punto ng buhay niya. Pero naroon pa rin naman siya. Buhay, sugatan, pero nakatayo si Lorna. At sa puntong iyon, mas mahalaga yon kaysa sa anumang sinasabi ng ibang tao. Isang araw, namalayan na lang ni Lorna ang sarili na nakatayo sa harap ng isang makitid na gusali na nakatago sa likod ng simbahan sa bayan. Binasa niyang karatula sa labas. OFW Widows and Abandoned Families Support Center. Huminga siya ng malalim at pumasok. Simple ang loob ng silid. May mga plastic na upuan, whiteboard at isang mesa. Sa gitna, may bilog ng mga kababaihang nag-uusap. Isang babae ang lumapit sa kanya. Lorna, no? Ako si Bernadette. Natutuwa akong dumating ka. Tumango si Lorna at medyo nahihiya pa. Salamat po sa paanyaya. Hindi ko po alam kung ano ang aasahan ko. Hinaplos ni Bernadette ang kanyang balikat. Halika, maupo ka. Umaasa ang ate mo na magiging okay ka na nag-join ka dito. Kung alam mo lang, nag-aalala ang pamilya mo sa'yo dahil nakita ka nila na sobrang stress sa mga nangyari sa'yo. Pasensya na, sobrang ingay ko. Nakwento kasi nilang nangyari sa'yo saka nakita ko ang video. Umupo si Lorna sa bilog. Tinanggap siya ng mga babae doon ng may ngiti. May ilang nag-abot sa kanya ng juice at saka ng biskwit. Wala tayong husgahan dito, sabi ni Bernadette sa grupo. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo nasasaktan. Pero nandito tayo hindi lang para umiyak, kundi para bumangon. Isang babae sa tapat ni Lorna ang nagsalita. Ako si Maylene. Iniwan ako ng asawa ko sa Japan. Sinama yung pinsan ko, nakabit niya pala. Naiwan ako dito, may utang pa sa lending. Sambit naman ang isa pa. Ako, 8 taong walang paramdam, tapos biglang nagpadala ng picture, may anak na pala sa iba. Namumuo ang luha sa mga mata ni Lorna. Akala ko ako lang yung niloko, iniwan at ikinahiya. Hinawakan ni Bernadette ang kanyang kamay. Hindi lang ikaw, marami tayo, pero hindi ibig sabihin na talunan tayo. Alam mo ba, karamihan dito, may negosyo na. Maliit lang pero pinaghirapan. Saka lahat kami rito, nataguyod namin ang mga anak namin ng mag-isa. Yung iba nakahanap ulit ng asawa at maayos na ang buhay kesa sa dati. Pinunasan ni Lorna ang mga luha. Gusto ko rin sana, pero hindi ko alam kung paano magsimula. Wala akong puhunan, wala rin akong tiwala sa sarili. Pero may puso ka, sabi ni Bernadette habang nakangiti. At isa kang nanay, wala nang mas matibay pa roon. Makaraan ng ilang araw, sumali si Lorna sa isang workshop sa center. Narekomenda yun ng kanyang ate na palaging nakaalalay sa kanya. Ang mga magulang niya naman ang sumusuporta muna sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa workshop, tinuruan silang gumawa ng bottled bagoong, chili oil at mga kakanin. Pinaliwanag din ang mga tamang presyo, marketing at paggamit ng mga app at mga marketplace doon. Yun ang mga negosyong naisip niya. Gayunpaman, nadagdagan din dahil marami namang alam si Lorna na gawin. Kahit na maraming salitang natanggap sa mga magulang, pinahiram din naman siya ng puhunan ng mga ito. Ayaw ng mga magulang niyang makita siyang maghirap at magpakalugmok kahit na may hinanakit pa ang mga ito sa kanya. Oh, ang dami niyong ginagawa dito ah. Gulat na sabi ni Lucy habang tinikman ang pastillas niya. Pahingi ako nito. Paborito to ng anak ko. Ang dami mong products na nilabas. Kaya mo ba yan? Oo, Ate Lucy. Kaya naman. Saka mas maraming offers sa store. Mas maganda. Masaya ako, Ate Lucy. Sagot ni Lorna at may bahid ng totoong ngiti. Ngayon lang ulit ako napangiti ng totoo.
Hindi ko akalain ganito pala kahalaga yung may kasama ka. Salamat na pinasok mo ako sa support group na yon. Mas lalong lumalakas ang loob ko na magpatuloy sa buhay para sa mga anak ko, Ate Lucy. Napangiti naman ang kanyang kapatid. Sabi ko sa'yo kailangan mo ng mga ganito kasi hindi ka naman ma-share sa amin. Wala ka namang masyadong kaibigan. Sa ating magkakapatid, alam naming ikaw ang pinakamahina ang loob. Pero ngayon, tingnan mo, blooming ka na. Napangiti si Lorna at napatingin sa ibang kababaihan. Lumapit ang isang volunteer at inabot sa kanyang isang flyer. Lorna, gusto mo bang sumali sa weekend market? Pwede nating isamang products mo. Bumaha agad ang kagalakan sa kanyang puso. Talaga po, kahit bagong simula pa lang ako? Tumawa naman ito. Lahat tayo nagsimula sa wala, pero ngayon may suporta ka. Tayo-tayo nang magtutulungan dito. Dahil doon, yon ang pinagkaabalahan niya kinagabihan. Katulong niya ang kanyang mga anak. Maingat na inaayos ni Lorna ang plastic tub ng chili garlic sauce sa lamesa. Inaayos naman ang mga anak niya ang mga pastillas. Tumutulong ang mga anak niya sa pagprint ng labels at pag-seal ng mga lalagyan. Mang, ganda po ng logo natin, sabi ni Marvin at sobrang proud na proud. Nanay's best, lutong galing sa puso. Ngumiti si Lorna. Ang corny daw sabi ni Ate Lucy, pero hinayaan ko na lang. Galing talaga sa puso, anak. Kasi sinimulan natin to sa sakit, pero ngayon may pag-asa na tayo. Tinignan niya ang mga anak niya. Tumatawa, tumutulong, at unti-unting naghihilom kasama siya. Marahil wala na siyang asawa pero may layunin siya. At sa wakas, may bagong daan na siyang tatahakin kasama ang mga anak niya. Sa mga nakalipas na taon, kahit paano, unti-unti na silang nakakausad. Hindi na maliliit ang mga anak niya at may mga dalaga at binata na rin siya. Sa lahat, ang kanyang panganay na si Marvin ang labis siyang tinutulungan. Responsable ito sa pag-aaral at sa pagtulong sa negosyo nila, paggabay sa mga kapatid na babae. Marvin, i-double check mo yung seal ha? Sabi ni Lorna habang maingat na inilalagay ang mga garapon ng chili garlic sauce sa isang karton. Ayaw nating matapon sa biyahe. Opo ma, ayos na po lahat dito. Sagot ni Marvin habang nakataas ang manggas at seryoso ang mukha sa pagbubuhat ng mga i-deliver na produkto. Abala siya sa pagtitape ng mga kahon nang pumasok sa gate si Jenny, ang anak ng kapitbahay nila na kasama niya rin sa support group. Hi tita, nagluto po ng laing si mama kasi galing po siyang Bicol. Ibigay ko raw po sa inyo. Nakangiting sabi ni Jenny. Napangiti naman agad si Lorna. Salamat, nag-abala pa talaga. Sa susunod, kapag nagbakasyon kami ng mga bata, ako naman ang maghahatid ng pasalubong. Marvin, mag-ingat ka! Aray! Mahinang daing ni Marvin dahil nabitiwan nito ang dalang kahon. Anong ginagawa mo rito? Uwi ka na sa inyo. Ikli-ikli pa ng shorts mo. Kung kailan talaga may construction worker dyan sa tapat. Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Anong sinasabi mo? Nakakahiya kay Tita Lorna. May pinipigil na mangiti si Lorna. Hinayaan niya na lang. Binata ng kanyang anak, kaya normal na yon. Alam niya rin na close talagang dalawa. Wala rin naman siyang problema kay Jenny dahil mabait din naman itong dalaga. Girlfriend mo na ba yon? Tanong ni Lorna. Umiling naman si Marvin. Saka na ma, mga bata pa po kami. Aral muna. Sige ka, baka mabuntis ko si Jenny. Gusto mo yun ma? Lola ka na. Hinampas niya naman ito sa braso. Anong sabi mo? Pwede namang mag-girlfriend nang hindi nang bubuntis Magpigil ka. Natawa naman si Marvin. Hindi ko po kaya ma. Kapag girlfriend ko na po si Jenny, baka pikutin ko na. Magalit pa sa akin si Tita Uge. Ramdam ko pong gustong-gusto rin po ako ni Jenny. Kaya baka kapag nilandi ko, baka bumigay po agad. Mahina ako. Tapos mahina rin po siya. Walang kokontrol sa amin. Baka maging mapusok po kami pareho. Kaya hindi muna ako manliligaw ma. Babakuran ko muna at masyadong maganda. Daming umaaligid. Napailing na lang si Lorna. Hahayaan niya kung ano ang gusto ni Marvin. Open naman ang mga anak niya sa kanya. Parang best friend lang ang turing sa kanya ng mga ito. Isa pa, hindi naman siya nadidismaya sa mga desisyon ni Marvin. Dahil alam naman nito kung ano ang dapat na pagtuunan ng pansin. Kinahapunan, abalang weekend market.
May mga haning ng pwesto, nandoon siya para magbenta. Mas mura rin ang presyo dahil parang tiyanggi iyon na inaabangan ng mga mamimili. "Magkano ate?" tanong ng isang babae. "120 po ang jar, homemade po lahat, walang preservatives." Sagot ni Lorna habang nakangiti. Kumuha ito ng pera sa wallet. "Mukhang masarap. Sige nga, bibili ako. Try ko muna. Kapag nagustuhan namin, baka mag-order ulit ako at yan na lang ang gagamitin namin sa restaurant." Mabilis na binalot ni Lorna ang garapon at nagbigay ng calling card dito. "Salamat po. Support local products." Doon nagsimula ang dagsa. Bumili ng mga pastillas ang isang grupo ng mga nanay para sa mga anak. Isang tricycle driver ang bumili ng 2 tub ng bagoong para sa asawa nitong naglilihi. Magiliw din kasi si Lorna sa mga customer at palakwento. Tumulong si Marvin sa sukle, si Grace naman ang nag-abot ng flyers. Sina Jane at Mara ang nagbibigay ng free samples. Kaya kahit wala siyang mga tauhan, sapat na ang kanyang mga anak. Kahit mga bata pa, talagang tumutulong sa kanya. Gumigising pa ang mga ito ng maaga para tumulong sa negosyo nila. "Ate," sabi ng isang babae na lumapit. "Ikaw po yung nasa video, di ba?" Nahihiya naman siyang umiti. "Ano bang video? Sana yung okay ako." "Pero, opo, ako po yun." Ngumiti ang babae sa kanya. "Na-inspire lang. Single mom din kasi ako na niloko ng asawa. Masaya akong makitang nakabangon ka at maswerte ka sa mga anak mo." Parang hinaplos ang puso ni Lorna. Masaya na may nakaka-appreciate sa kanya bilang tao, babae, at isang ina. Sobrang layo na siya sa kung ano siya dati pagkatapos siyang saktan ni Erwin. "Maraming salamat po." Malumanay niyang sambit. "Ma!" sabi ni Grace habang ninunguya ang pansit. "Kailan po ulit tayo magbebenta?" "Next week ulit anak, pero kung marami tayong order online, baka hindi na muna kasi kulang sa oras. Saka para makapagpahinga tayo. Iniisip ko nga na kumuha ng mga 3 tauhan muna kasi palagi naman din kayong nasa school. Hindi ko naman kayo palaging makakatulong sa negosyo natin." Sagot niya naman. Tumingin si Marvin sa kanya. "Ma, proud kami sa'yo palagi." Ngumiti si Lorna habang nangingislap ang mga mata. "Ako rin anak. Proud ako sa inyo. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Saka bakit nyo ba ako dinadramahan? Kumakain pa tayo. Ayokong umiyak habang kumakain. Ang sarap ng ulam natin tapos paiiyakin nyo lang ako." Tumawa naman ang mga ito. Kaunti lang ang meron sila, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Lorna ay mayaman siya sa pagmamahal, sa layunin at sa pag-asa. Pero kung kailan nakakabangon na sila, saka naman may gustong bumalik sa kanilang mga buhay. Napahinto si Lorna sa paghahalo habang marahang kumukulo ang chili garlic sa kalan. Pinunasan niyang kamay sa tuwalya at sumigaw. "Marvin, baka si Tita Lucy mo yan, buksan mo. Umuulan pa naman sa labas." "Ano ba yan? Sabi ko naman huwag nang pumunta dito. Kasama pang pamangkin ko, baka magkasakit sila." Hindi po ma, hindi sasakyan ni titang nasa labas." Sumilip si Marvin sa bintana at bahagyang natigilan. "Ma, si Papa." Parang bumagsak ang puso ni Lorna. "Anong sabi mo?" "Si Papa nasa labas." Ulit ni Marvin at halata ang galit sa mukha nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Nanginginig ang mga kamay na tinungo niya ang gate habang hawak ang payong. Nandoon, nakasandal sa gate, basang-basa at payat si Erwin. "Anong ginagawa mo ritong walang hiya ka? Paano mo nalaman ang bahay namin?" Naiinis na tanong ni Lorna. "Lorna, pwede ba kitang makausap?" Mahina nitong sambit. Hindi agad gumalaw si Lorna. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga anak na naipon na sa pintuan. Maaring galit siya rito pero ama pa rin ito ng kanyang mga anak. "Bakit ka nandito?" Malamig niyang tanong. Wala na ako. Wala na siyang pake. Iniwan ako ni Erica." Pausang boses na sabi ni Erwin. "Wala na akong matuluyan. Wala na akong pera. Wala akong makain. Binenta ko ng bahay namin. Pagtapos kong mabenta, inubos lang ni Erica ang pera. Sinama niya pang anak namin. Wala nang natira sa akin." Kumunot ang noo ni Lorna. "At anong gusto mong gawin ko tungkol doon?"
Lorna, sorry. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon. Akala ko mas masarap yung buhay na walang responsibilidad, na mas madali ang bagong simula, pero mali ako. Maling-mali. Umiiyak na sabi ni Erwin. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Lorna. Mali ka talaga. Napailing si Erwin at nagmamakaawa na sa kanya. Lorna, kahit kaunting tulong lang, kahit pagkain man lang, hindi ko na kaya. Lumapit si Marvin at walang pakialam kahit basa na sa ulan. Bakit ka pa bumalik? Akala mo ba welcome ka dito? At ano, humihingi ka ng pera? Kung kailan maayos na kami, saka ka babalik dito? Ha? Ano, gagatasan mong mama namin? Bahagyan niyang tinulak ang anak para pigilan sa pagsugod sa sarili nitong ama. Marvin, anak, tama na. Pasok na sa loob, baka magkasakit ka. Malakas na sumigaw si Marvin. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa amin yan. Kay mama na niloko mo. Oo, nagtrabaho ka sa ibang bansa pero kulang yon. Nang babae ka pa. Hinayaan mo pa kaming magutom ng ilang buwan. Oo, nilalambing mo si mama noon pero kapag usaping pera na, kapag dumaing na si mama na kulang ang pinapadala mo, nagagalit ka. Minumura mo sa tawag pati kaming mga anak mo na parang malas kami sa buhay mo. Hinihiling mo pa nga na magpakamatay na lang kami kasi hindi namin mapagkasya ang pinapadala mo. Galit ka kasi palamunin mo kami. Bata pa ako nun, pero alam kong wasak na ang kalooban ng mama namin nang dahil sa'yo. Wala kang kwentang asawa. Wala kang kwentang ama. Ngayon babalik ka rito na parang wala lang. Wala ka ng asawa. Wala ka ng mga anak. Ipinagpalit mo kami sa kabit mo. Hindi sinuportahan sa mga nagdaang taon. Si mamang nagtaguyod sa amin kahit mabaliw-baliw na siya. Tapos ngayon, dahil iniwan ka ng pinili mo, babalik ka dito na parang wala lang. Marvin, mahina ngunit mariing sabi ni Lorna habang hinahawakan ng braso ng anak. Hayaan mo na. Please, tama na. Tumulo ang mga luha ni Marvin sa tindi ng galit nito. Mama, walang hiya yan eh. Ano yan, sineswerte? Ibuhos ko sa kanya yung niluluto mong chili garlic para naman magising sa katotohanan. Napabuntong hininga si Lorna. Pilit ang pinapakalmang anak. Mabuti na lang napadaan si Jenny at ang kanyang kumare. Kahit paano, napakalma nito si Marvin. Sinabihan niya muna ang panganay niya na pumunta muna sa bahay ng kanyang kumare. Kailangan niya munang kausapin si Erwin nang hindi sumasabog sa galit si Marvin. Natatakot siya na baka masapak pa ng anak niya ang sarili nitong ama. Humarap siya kay Erwin. Pumasok ka. Nagulat si Erwin pero pumasok pa rin. Salamat, Lorna. Hindi dahil gusto kitang tulungan. Mabilis na dagdag ni Lorna. Kung hindi dahil hindi ko kayang hayaang bumagsak ka sa kalsada habang pinapanood ka ng mga anak ko. Isa pa galit na galit sa'yo si Marvin. Mabait yan pero sinasabi ko sa'yo, sagad hanggang buto ang galit ni Marvin sa'yo. Pumasok sila sa sala. Nasa kusina naman ang mga babae niyang anak na sumisilip. Inabalan na lang ng mga ito ang sarili sa pagpapak ng iba pang mga produkto. Inilabas niya ang isang silya. Maupo ka, bawal sa sofa, mababasa yan. Pumasok si Lorna sa kusina, kumuha siya ng kanin, tirang ulam nila kanina na nilagang baka. Inihain niya yon sa kanyang dating asawa. Salamat! Garal-galang tinig ni Erwin at kumain na. Halatang gutom na gutom ito, kaya hinayaan niya munang kumain. Ma, magkakabalikan ba kayo ni Papa? Tanong ni Grace sa kanya. Umiling si Lorna. Ano bang gusto nyo? Kung ano pang gusto mo, Ma, pero ang gusto po namin, wag na po kayong magkabalikan, Mama. Okay naman po tayo kahit wala siya. Mahinang sabi ni Grace. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Halos lahat sila. Ayaw na rin namang tanggapin si Erwin at naiintindihan niya yon. Umupo siya sa tapat ni Erwin pagkatapos nitong kumain. Nakakatawa, no? Kung kailan ako nakabangon, saka ka bumalik. Alam ko na wala na akong karapatang humingi ng tawad. Wala naman talaga. Putol ni Lorna. Wala ka na ring lugar dito. Sinira mo ang pamilya natin. Hindi lang ako, pati yung mga bata naghintay sa'yo. Yung pamilyang iniwan mong gutom at nagtatanong kung buhay ka pa. Napayuko si Erwin. Pero, pinapatawad na kita. Dagdag ni Lorna matapos ang ilang sandali.
Napatingala si Erwin. Talaga? Pinapatawad kita, muli niyang sinabi. Pero hindi para balikan, hindi para ibalik ka sa bahay na iniwan mo, kundi para makalaya ako mula sa galit, mula sa sakit, sa tanong na bakit iniwan mo kami. Matagal kong tiniis ang sakit na iniwan mo, pero hindi ko na kailangang dalhin yun habang buhay. Namutla ang labi ni Erwin. Lorna, kahit kaunting chance. Wala, matatag niyang sinabi. May buhay na kami ngayon at hindi ka na bahagi nito. Tumayo si Lorna at humarap sa pinto. Pwede kang magpahinga sa waiting shed malapit sa barangay hall. Bibigyan kita ng kaunting pera para makaupa ka at may pangkain. Pero bukas, kailangan mo nang umalis. Huwag ka nang magpakita sa amin dahil ayaw na rin naman ng mga anak natin na makita ka. Kung desidido ka namang mapatawad sila, paghirapan mo kasi pinahirapan mo rin naman sila. Iniabot ni Lorna ang pera na alam niyang malaking sampal para kay Erwin. Ito lang ang maitutulong ko. Huwag mo na kaming guguluhin. Tahimik nitong tinanggap yon habang puno ng pagsisisi ang mga mata. Salamat. Habang paalis si Erwin, walang naramdaman si Lorna na tagumpay. Hindi iyon ganti, kundi kapayapaan para sa part niya. Hindi niya na kailangang gumante dahil sapat ng dinanas nito para ibalik ang lahat ng sakit na ginawa nito sa kanila. Lumipas ang mga buwan, hindi niya na muling nakita si Erwin. Gayunpaman, nagkakaroon siya ng balita rito dahil sa mga anak nila. Nalaman niya kasing sinusuyo ni Erwin ang mga bata sa chat. Kahit hindi nagre-reply, patuloy pa rin ang dati niyang asawa. Hindi niya naman pinipigilan kung gusto nitong muling makuha ang loob ng mga anak. Walang problema kay Lorna. Hahayaan niya ang mga batang magdesisyon kung ano ang magiging asta ng mga ito kay Erwin. Linggo ng umaga at may kakaibang katahimikan sa bahay ni Lorna. Walang karaniwang pagmamadali para sa online orders, isang bihirang araw ng pahinga na sinulit niya na. Isang malakas na katok sa gate ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya na kailangang hulaan kung sino yon. Tumayo si Lorna at maingat na inilapag ang tasa. Lumakad siya papunta sa gate. Pwede ba kitang makausap? Huling beses na lang. Mahinang sabi ni Erwin sa kanya. Binuksan ni Lorna ang gate at pinapasok ito. Napalunok sa Erwin. Alam kong wala na akong karapatan sa'yo. Kaya ako nandito para talagang mamaalam na. Tumango si Lorna at tahimik na nakinig. Sinira ko ang pamilya natin. Tinakbuhan ko ang responsibilidad. Mas pinili ko ang pansamantalang saya kaysa sa inyo. Akala ko sagot sa kalayaan ng paglayo pero wala palang saysay ang buhay ko kung walang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Puno ng pagsisisi na sabi ni Erwin. Hindi inalis ni Lorna ang tingin. Matagal ako naghanap ng dahilan. Galit ako, sobrang galit, pero ngayon, napagod na rin ako sa galit. Pinagod mo na kaming lahat. Napalunok muli si Erwin. Na-realize ko, hindi ko kailanman deserve ang pangalawang pagkakataon. Pero gusto kong malaman mo, kahit papaano na nagsisisi ako. Hindi para balikan ako. Alam kong hindi na mangyayari yon. Pero sana mapatawad mo pa rin ako. Napapikit si Lorna. Hindi madali ang ginawa mo. Hindi rin madaling patawarin ang taong nag-abandona sa amin. Pero oo, pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin na gusto kitang bumalik. Ang pamilya namin, binuo kong muli, hindi para ibalik sa dating gumuho. Nakatayo na ako. Hindi ko kayang hayaan kang wasakin ulit iyon. Dahan-dahang tumango si Erwin. Naiintindihan ko at tanggap ko. Gusto ko lang marinig mo na salamat sa pag-aruga sa mga anak natin, sa pagiging matatag, sa pagiging mas mabuting magulang kaysa sa akin. Bahagyang lumambot ang mga mata ni Lorna. Hindi ako naging matatag agad. Maraming gabi akong umiiyak, nagtatanong, nagagalit sa'yo. Pero sa huli, natutunan kong hindi ko kontrolado ang mga taong umaalis, pero kaya kong piliin kung paano ako babangon. Tahimik silang nagkatitigan. Alam niyang gusto nitong makipag-ayos sa mga anak nila. Ayaw din naman ni Lorna na may kinikimkim na galit ang mga ito sa sariling ama. Gusto mo ba silang makita? Tanong ni Lorna. Kahit paano, deserve nilang makita kang humihingi ng tawad. Nagliwanag ang
Nagliwanag ang mga mata ni Erwin. Kung pwede, kahit sandali lang. Tumayo si Lorna at tinawag ang mga ito. Lumabas naman ang mga babae niyang anak. Matigas pa si Marvin noong una, pero sumunod din naman. Lumabas ang mga anak nila nang may pag-aalinlangan. Mukha pa rin galit si Marvin at ayaw man lang tapunan ng tingin sa Erwin. Mga anak, malumanay na sabi ni Lorna. Gusto lang ni Papa ninyo na humingi ng tawad. Walang pilitan na mapatawad nyo rin siya, pero nandito siya ngayon para harapin kayo. Tumayo si Erwin. Pasensya na mga anak. Wala akong dalang magandang salita para pagaanin ang sakit na binigay ko sa inyo. Pero nagsisisi ako sa lahat ng pagkukulang at sa lahat ng iniwang sugat sa pamilya natin. Matagal ang katahimikan bago nagsalita si Marvin. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad, pero salamat rin sa pagharap. Tumango si Erwin. Tama ka anak, hindi ko hihilingin at tanggapin mo ko agad, pero salamat sa pagharap din sa akin, kahit galit na galit ka. Lumapit si Lorna sa tabi ng mga anak niya. Pwede ka nang umalis, Erwin. Sana kung saan ka pupunta, ayusin mong sarili mo. Huwag mo na ulit sirain ang buhay mo. Isang huling sulyap ang ibinigay nito bago tumango. Paalam, Lorna. Paalam, mga anak. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumalik na rin naman sa dati ang lahat. Isang umaga, tinitingnan ni Lorna ang mga staff na naghuhugas ng mga garapon para sa susunod na batch ng chili garlic oil. May mga tauhan na sila kaya pagsa-supervise na lang ang tanging niyang ginagawa. Pero sa pagpapak ng orders, sila pa rin ang kanyang mga anak. Hindi pa kaya ng negosyo kumuha ng mas maraming tauhan, kaya tulungan pa rin silang mag-iina. Mama, may bago pong order. Sigaw ni Grace mula sa sala habang hawak ang cellphone. 2 set daw po ng care package. Ngumiti si Lorna. Ayos anak, sabihin mo sa kuya mo na i-ready na yung mga kahon mamaya. Sa loob ng ilang buwan, lumago ang maliit na online business ni Lorna. Kasama din niya ngayon ang ibang kababaihang tulad niya mula sa support group. Mga inabandona, mga byuda, mga single mom na unti-unting bumabangon at muling binubuo ang sarili. Pinunasan niya ang mga kamay at lumingon sa anak. Marvin, natapos mo na yung inventory sa stock room? Malapit na po, ma. Sagot ng binata habang nililista ang mga nailagay ng kahon sa mini truck. Tapos na rin po yung mga delivery kanina. Si Tito Jojo, nagpasalamat. Ang daming natuwa sa hot sauce natin. Mabuti raw po at naglabas raw po tayo ng bagong product. Sabihin mo sa kanya, dadagdagan natin next week. Basta, tuloy-tuloy lang. Tumunog ang doorbell. Napangiti siya sa tunog nun. Kakapalagay niya lang. Nahihiya na kasi siya dahil malayo na sa gate ang bahay nila. Nakakahiyang kakatukpang pupunta. Pagbukas ni Lorna, nandoon si Aling Bebang, ang president ng kanilang local women's livelihood group. Lorna, pasensya na kung napaaga ako, pero may magandang balita. Nakangiting sabi nito. Tumango naman si Lorna. Tuloy ka, Aling Bebang, ano po ba yon? Napili kang maging guest speaker sa Women's Day program sa bayan. Tuwang-tuwa nitong anunsyo. Gusto ka nilang marinig. Yung kwento mo kung paano ka bumangon. Nakaka-inspire daw. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ako po? Oo, marami kang natulungan. Pinatunayan mong kahit iwan tayo, pwede pa rin tayong tumayo. Hindi mo lang tinulungan ang sarili mo, pati ibang kababaihan dito sa community natin. Nahihiyang umiti si Lorna. Hindi ko inakalang mangyayari to. Dati nga hindi ko po alam kung saan kukuha ng pang-ulam. Ngayon nakakabenta na po kami sa malalayong lugar. Pagsapit ng hapon, nagsama-sama ang mga kababaihan ng support group sa bakuran ni Lorna. Siya na ang nagpapakain sa mga ito. Dati, simpleng juice at biskwit lang iyon. Ngayon, kaya niya nang magpakain ng dinner sa mga bisita. Alam mo, Lorna, sabi ni Bernadette sa kanya, kung hindi dahil sa support group natin, baka hindi ko rin kinaya. Ngumiti si Lorna. Pare-pareho tayo nasaktan, pero ngayon tayo nang nagtutulungan. Ang laki na nitong bahay mo. Ang yaman mo na, Lorna. Natawa naman siya. Grabe naman kayo, hindi naman. Kayo talaga. Mayaman man ako sa pagmamahal siguro ng mga anak ko sa akin. Sa mga sumunod na araw, naging abala pa siya.
Nakatayo si Lorna sa harap ng community hall, kabado pero puno ng sigla ang puso. Dumating ng araw na magiging guest speaker siya. Nandoon pa ang kanyang mga anak para panoorin siya. Ngayon, hindi na lang siya basta isang nanay na may 4 na anak o isang iniwang asawa. Isa na siyang tinig para sa lahat ng kababaihang iniwan, para sa lahat ng pusong durog pero hindi pa sumusuko. Inayos niya ang microphone. Salamat po sa pag-invite po sa akin dito bilang guest speaker. Ako po si Lorna Cantero, ina ng aking 4 na anak at iniwan ng dati ko pong asawa. Nakatayo po ako rito hindi dahil espesyal ako, kundi dahil natutunan ko pong bumangon mula sa lahat ng sakit. Tahimik ang buong bulwagan habang nakatuon ang lahat ng pandinig at atensyon sa kanya. Naranasan ko po ang pinagdaanan ng marami sa inyo. Patuloy ni Lorna. Umiiyak ako tuwing gabi. Iniisip kung paano ko bubuhay ng mga anak ko, kung paano ako mabubuhay matapos ang pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan ko. Pero isang bagay po ang natutunan ko. Kakayanin natin. Pwede po tayong magsimulang muli. Sandali siyang tumigil. Bumalik sa mga alaala niya ang mga gabing wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Pero kailangan po nating pumili, sabi ni Lorna at nakatingin sa mga kababaihan sa harap. Piliin po natin ang daan kung saan po tayo maghihilom. Bitiwan po natin ang galit at hinanakit at higit sa lahat, pumili po tayong bumangon kahit gaano po katagal, kahit ilang beses pa po tayong madapa. Lalong tumibay ang tinig ni Lorna habang puno ng paninindigan. Hindi po ako bumangon mag-isa. May mga tumulong po sa akin. Nahanap ko po ang lakas sa mga kababaihan sa paligid ko. Mga kababaihang hindi umiwas sa akin nang nangangailangan po ako ng tulong. Hindi po tayo nag-iisa. Dahan-dahang tumango ang mga nakikinig at ang ilan ay nagpupunas pa ng luha. Alam niyang tumatagos sa mga ito ang kanyang mga salita. Hindi dahil alam niya ang lahat ng sagot, kundi dahil naranasan din ng mga ito ang sakit. Nagsimula po ang negosyo ko sa ilang garapon ng chili garlic oil, pagpapatuloy ni Lorna. Pero lumago po ito dahil itinayo sa pagmamahal, sa lakas po nating lahat. Hindi ko lang po gustong suportahan ng mga anak ko, gusto ko rin matulungan ng ibang kababaihan na katulad ko. Pumalakpak ang mga tao. Halos hindi makapaniwala si Lorna. Parang lilipad na ang kanyang puso sa sobrang saya. Proud ako sa iyo, ma. Malumanay na sabi ni Marvin. Ngumiti si Lorna. Proud din ako sa inyo. Ginawa natin to, anak. Sama-sama natin tong ginawa. Habang pauwi, napagtanto ni Lorna kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Mahaba ang naging paglalakbay, marami rin ang sakit na pinagdaanan. Pero ngayon, matatag na siyang nakatayo. Hindi na wasak, kundi isang babaeng muling nabawi ang kanyang buhay, pamilya at magandang kinabukasan. Ang kwento ni Lorna ay nagtuturo sa atin na gaano man kalalim ang sakit o kabigat ang pagkawasak ng ating damdamin, palagi pa rin may paraan para bumangon muli. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang paghilom ay isang pagpili at proseso, isang paglalakbay na nangangailangan ng lakas, pagpapatawad at suporta ng mga taong nakapaligid sa atin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.